Maligayang pagbabalik mga ka-Ziethshen. Sa video na ito, ibubuod natin ang action-adventure series na pelikulang Fallout na ipinalabas ngayong 2024. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Sa taong 2077 sa Estados Unidos, ang mga newscast sa TV at radyo ay nag-aanunsyo na ang presidente ay nawawala at ang mga nukes ay maaaring ibagsak sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa isang party, sa hardin, inaaliw ni Cooper ang mga bata sa kanyang cowboy act. Nang natapos ang palabas, nakakatakot na nanonood si Cooper nang may bumagsak na bomba sa lungsod na may malaking pagsabog na nagwawakas sa mundo. Hindi nagtagal, tumama ang shockwave sa bahay at nabasag ang mga bintana, kaya lahat nagpanik at nagsimulang tumakbo. Si Cooper ay nakatakas sakay ng kanyang kabayo kasama ang kanyang anak na babae habang mas maraming pagsabog ang makikita sa malayo. Pagkalipas ng 219 na taon, isang magandang bahagi ng sangkatauhan ang nabubuhay sa mga underground na bunker na kilala bilang vaults dahil ang ibabaw ay naging masyadong mapanganib. Nakatira si Lucy sa Vault 33 at may mahuhusay na kasanayan na ginagamit niya para tulungan ang komunidad tulad ng pipe fitting, kaalaman, pagtuturo, himnastiko, at eskrima. Isang araw humingi siya ng pahintulot sa konseho, kung saan lumahok siya sa triennial trade kasama ang Vault 32, isang kaganapan na dapat magpapahintulot sa kanya na makakuha ng asawa, at inaprubahan ng konseho ang kanyang kahilingan. Tinutulungan siya ng pamilya ni Lucy na magpaganda para sa okasyon at naghahanda pa ng kaunting salu-salo para ipagdiwang. Pagkatapos ay inihatid nila siya sa pasukan ng Vault 32, kung saan nakilala niya ang kanyang magiging asawang si Monty, na medyo mahiyain at awkward. Sumali si Monty sa Vault 33 pagkatapos ng isang seremonya upang gawing opisyal ang kasal, ang mga pamilya ay nasisiyahan sa party. Habang ang lahat ay nakakagambala, pumunta sina Monty at Lucy sa kanilang silid, at mabilis na ginawa ang kanilang monkey business. Samantala, ang kapatid ni Lucy na si Norman ay binisita ang Vault 32 at laking gulat niya nang makita ang isang patay na bukid ng trigo. Pumasok siya sa pinakamalapit na bahay at napansin niyang magulo ito, parang may nagransak dito. Pagpunta niya sa isang kwarto sa likod, natuklasan niya na ang pinuno ng vault, na kilala rin bilang overseer, ay pinaslang. Biglang nakarinig si Lucy ng ilang ingay at sigawan sa di kalayuan. Maya-maya, nakarinig din siya ng mga putok, kaya kinuha niya ang kanyang computer brace na kilala bilang isang Pip-Boy, para i-scan si Monty. Lumalabas na siya ay mula sa ibabaw, ibig sabihin siya at ang kanyang pamilya ay talagang mga raider na nakalusot sa vaults. Pagkatapos ng pagsalakay sa 32, nagpanggap sila upang maging mga lokal upang makakuha ng akses sa 33. Inatake ni Monty si Lucy at naganap ang isang away, na nagresulta kay Monty na ibinato si Lucy sa oven bago kumuha ng kutsilyo. Hindi nagtagal, nakabawi si Lucy at umatake upang kunin ang kutsilyo mula sa kanya, ngunit mabilis siyang nadaig ni Monty at nagawang saksakin siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm at nagambala si Monty, kaya ginamit ni Lucy ang pagkakataong patumbahin siya gamit ang blender. Pagkatapos, nagpa-injection si Lucy at umalis sa kanyang silid, para lamang matuklasan ang marami sa kanyang mga mahal sa buhay ay napatay at ang vault na ito ay ni-raid din. Kumuha siya ng ilang armas at lumabas, pinapatay ang isang raider sa daan. Ang partido ay naging isang larangan ng labanan habang ang mga lokal ay nakikipaglaban sa raiders, na may magkabilang panig na nawawala ng mas maraming buhay bawat segundo. Si Norman ay muntik na ring mapatay, pero binaril muna ni Lucy ang attacker sa kapinatago si Norman. Sa sandaling iyon, nahanap siya ni Monty at sinubukang patayin siya, ngunit itinulak siya ng tatay ni Lucy na si Hank mula sa likuran at pagkatapos ay patuloy na hinahampas siya bago nilunod sa isang barricade ng atsara. Pagkatapos ay tumakbo sina Hank at Lucy sa koridor na naguugnay sa vaults at nakitang nakuha ng mga raider ang isang grupo ng mga hostage. Pinapili ng pinuno ng raider na si Moldaver si Hank sa pagitan ni Lucy at ng mga hostage, kaya pinili ni Hank si Lucy. Nilock niya siya sa isang aparador at pinatumba siya ng mga raider gamit ang mga pampakalma. Sinabi ni Moldaver kay Lucy na kamukha niya ang kanyang ina bago umalis kasama si Hank at ang iba pang mga raider sa ibabaw.
Sa kanilang paglabas, sinasabi nila sa mga bihag na tumakbo bago mag-activate ang bomba. Pagkatapos, nagsimulang maglinis ang mga nakaligtas at ang mga katawan ay kinuha para sa compost. Gumamit si Lucy ng stapler sa kanyang sugat, pagkatapos ay sumali sa assembly upang humingi ng search party para mahanap ang kanyang ama. Gayunpaman, lahat ay tumanggi dahil ang ibabaw ay masyadong mapanganib. Nang mapansin na hindi sasuko ang kanyang kapatid, kinumbinsi ni Norman ang gatekeeper na si Chet na buksan ang pinto para sa kanya ng palihim. Gustong sumama ni Chet kay Lucy, ngunit pinatahimik niya ito at nagpaalam kay Norman bago tuluyang lumabas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lucy ang labas ng mundo at nalulula sa malakas na sikat ng araw, sa mga katawan sa lahat ng dako, sa mga guho ng dating lungsod, at sa kalawakan ng karagatan. Samantala sa ibang lugar sa ibabaw, makikilala natin si Max na nagsasanay kasama ang kapatiran ng Steel, isang organisasyon na ang layunin ay panatilihing advanced ang teknolohiya at ayusin ang paggamit nito, dahil hindi sila naniniwala na ang sangkatauhan ay mapagkakatiwalaan dito. Kumuha sila ng teknolohiya upang maiwasan ang isa pang apocalypse. Si Max, madalas na iniistorbo ng ibang mga kadete na gustong bugbugin siya. Sa klase, sinasaktan din siya ng guro kapag hindi niya nasasagot ang isang tanong. Isang hapon, dumaong ang isang grupo ng sasakyang panghimpapawid sa training ground at nakita ng mga estudyante ang mga baluting bakal na nakasuot ng T-60 power armor, kung saan magiging ganyan din sila balang araw. Makalipas ang ilang sandali matapos ang mga kabalyero ay tumira, si Max at ang kanyang matalik na kaibigan na si Dane ay pumuslit upang tingnan ang mga sandata ng malapitan. At naalala ni Max ang araw na nakilala niya ang isang kabalyero bilang isang bata, na naging inspirasyon niya na sumali sa kapatiran. Maya-maya, nalaman ni Max na isang grupo ng mga kadete ang napili para maging squirrace at sumali sa mga baluting bakal na nasa parang. Kasama rito si Dane, kaya nalulungkot si Max na mawawala ang nag-iisang kaibigan niya. Sa susunod na umaga, sumisigaw si Dane nang isuot nila ang kanilang mga bota dahil may naglaglag ng mga talam ng pang-ahit sa kanila na sinasabotahe ang kanilang pagkakataong umalis. Iniisip ng mga pinuno na si Max ang gumawa nito, kaya agad nilang dinala si Max sa malayo para sa interogasyon. Si Max ay nanunumpa na hindi niya ginawa ito, at siya ay tapat sa kapatiran, handang gawin ang anumang kinakailangan upang makatulong kahit na ito ay nakamamatay. Sa kanyang pagtataka, nakuha niya ang mga salitang ito sa posisyon ni Dane bilang isang eskudero. Pagkatapos, dumalo si Max sa isang seremonya para sa kanyang pagsisimula. Nagiinit ang isang kabalyero ng metal na kamay at hinawakan ang likod ni Max, na nagiiwan ng marka ng kapatiran bilang isang peklat. Pagkatapos, sumali si Max sa isang misyon na dapat silang makahanap ng isang wanted na tao na nakatakas sa Enclave. Isang paramilitar na organisasyon na nakikita bilang direktang pagpapatuloy ng gobyerno ng US. Binigyan ang grupo ng larawan ng lalaki at ng kanyang kasamang aso, habang nalaman nilang ninakaw niya ang isang napakadelikadong bagay na dapat makuha upang maiwasan ang isang trahedya. Si Max ay itinalaga sa isang baluting bakal at umalis sa isang sasakyang panghimpapawid, nasa sabik na magsimula. Samantala, sa ibang lugar, isang grupo ng mga bounty hunters ang lumapit sa isang kuta at pinapatay ang bantay sa labas. Nakarating sila sa sementeryo dahil naghahanap sila ng isang kilalang bounty hunter na bihag ng ilang taon. Tila ang mga ngaso na ito ay pinananatiling buhay na inilibing. Pagkatapos, naghuhukay ang grupo sa itaas ng kabaong at inilagay ang manok sa harap nito bilang isang pagsubok upang suriin kung ang masamang espiritu ay baliw o hindi. Nang binuksan nila ang kabaong, lumabas ang tinatawag nilang masamang espiritu at ito ay nagngangalang si Cooper. Mapaglaro siyang pumipili ng manok at ang grupo ay nagmumungkahi na sila ay magtulungan upang makakuha ng isang malaking bounty, na kung saan ang parehong tao na hinahangad ng kapatiran. Alam nilang pupunta ang lalaki sa California para hanapin si Moldaver, itinuro si Cooper na dating taga roon. Gayunpaman, nagalit si Cooper sa pagbanggit sa kanyang nakaraan at agad na umatake sa dalawa at pinatay ang mga mangangaso at nasugatan ng pangatlo, na itinapon niya sa kanyang lumang libingan bago umalis.